Ang tugatog ng buhay. Kabanata 17:17. Nang marinig niya ang boses, nagbago ang ekspresyon ni Alex, tahimik na tumatawa. Yung mabahong brat na yan naglakas loob na makipaglaro sa akin. Oh, mahusay ngayon. Dapat ay isang kaaya-ayang pakiramdam na hindi makalabas pagkatapos maglakad sa Wandering Formation sa isang buong araw at gabi. Nagbago ang mukha ni Dwayne nang tumayo siya at sinabing, "Kakaiba, apo ko yan, Gabi." Nakalakad na siya sa Wandering Formation nang hindi bababa sa 100 beses sa ngayon at dapat ay marunong na siyang mag-navigate nang nakapikit ang kanyang mga mata. Paanong hindi siya makakalabas? Pagkatapos nilainggan niya si Alex at sinabing, "Guro, maaari ko bang puntahan siya?" Sabi ni Alex, "Siyempre. Walang problema dyan." After a pause, he continued, "Well, dinala din ako ng apo mo." Mahigit 100 beses na niyang nilakad ang Wandering Formation, ngunit maaari pa rin siyang mawala sa loob nito. Gusto ko talagang malaman kung saan niya nakukuha ang utak niya. Mukhang nahihiya si Dwayne. Lihim na tumawa si Owain at naisip, "Nakakahiya ka Dwayne, gusto mong gamitin ang apo mo para mapalapit kay Master. Oh, mahusay ngayon. Pinahiya mo ang sarili mo. Gusto kong panoorin kung paano mo gagamitin ang iyong apo para mapunta sa magandang biyaya ni Master." Sa maliit na IQ niya, hindi pa siya akmang hawakan ang mga paa ni Master. Nag-walk out silang tatlo. Kalmadong gumawa si Alex ng 2 handsil at inalis ang mga pagbabagong ginawa niya sa Wandering Formation dati, ibinalik ito sa orihinal nitong estado. Natarante si Dwayne na madaling naglabas kay Gabi sa Wandering Formation. "Gabi, the Wandering Formation is exactly the same as before. Paano ka na-trap sa loob? Saan napunta ang katalinuhan sa utak mo?" Buong araw ay nakulong si Gabi. Bukod sa nagyayelong panahon sa labas, umulan ng nyebe kagabi. Siya na buong gabing nanginginig sa lamig ay hindi na nakayanan at ilang beses na bumahing. Sinong may sabi? Ang pagbuo ng spell ay ganap na naiiba kaysa dati. Sinubukan ko ang hindi mabilang na mga paraan, ngunit hindi ako makalabas. Sigurado akong may binago ka sa spell formation at nakalimutan mong sabihin sa akin. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya, "Nako, may isa pang tao sa kagubatan ng kawayan." Dumating siya para magulat kahapon at gustong mag-enroll sa formation course, ngunit dinala ko siya sa spell formation. Siguradong nakastop pa rin siya sa loob at hindi makalabas. Wala siyang cultivation base at isa lang siyang ordinaryong estudyante. Sa matinding snow kagabi, hindi niya ito kakayanin. "Lolo, kailangan mong pumasok ng mabilis at hanapin." Habang sinasabi niya iyon, ang mga natitirang salita niya ay nakabara sa kanyang lalamunan ng mamataan niya si Alex na nakatayo sa bakana ng 7-star residence. Tinuro niya si Alex na tulala. "Ikaw, bakit ka nandito? Paano ka nakalabas?" Napangiti si Alex. Narinig niya lahat ng sinabi ng dalaga kanina. Siya ay mukhang mabait na nag-iisip na naaalala ang isang taong tulad niya. "Nag-walk out lang ako." "Kailan ka lumabas? Ang lolo ko ba ang naglabas sa iyo?" Tumangala si Alex sa langit. "Pumasok ako sa ganitong oras kahapon." "Ano? Hindi ka ba nakulong sa formation?" Parang medyo nagalit si Gabi. Siya ay nakulong sa loob ng isang buong araw at gabi at siya ay ganap na maayos. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi, "Sige, iisipin kung nakapasa ka sa pagsusulit. Maaari kang maging estudyante ng aking lolo." Dahil dito, pinagalitan siya ni Dwayne sa sandaling ito, "Gabi, huwag kang bastos sa amo ko. Bakit hindi ka kagad magpatira pa sa harap niya at tawagin siyang guro?" Mas. Nanlamig ang katawan ni Gabi sa kinauupuan, nanginginig ang mga labi na para bang nakakita ng multo. "Ano ba ang nangyayari?" Mahinahong ngumiti si Alex at sinabing, "Tinanggap ko lang ang lolo mo bilang disipulo ko at nagpatira pa siya sa harapan ko." Tila nanlabo ang paningin ni Gabi at nanginginig ang katawan ni Dwayne sa takot na sugurin niya si Alex, kaya diretso niya itong inipit sa lupa. "Bilasin mo at tawagin mo siyang Master, bakit ka nagdadabog?" Halos tumulo ang luha sa mga mata ni Gabi. Nakabara sa lalamunan niya ang salitang mas pero hindi niya napigil ang sabihin ang salitang ter.
Ayaw mapahiya ni Alex ang batang babae kaya sinabi niya, sige, ayos lang. Kalimutan ito, siya ay nakulong sa pormasayon sa buong gabi. Medyo nilalamig siya kaya hindi na niya kailangan pang lumuhod. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 17-18. Inayla ni Alex si Gabby at pinalo ang isang Zarbeco talisman sa kanyang polso. Agad na naramdaman ni Gabby ang pagdaloy ng init sa kanyang katawan dahilan para mawala ang panginginig. Nawala ang lamig ng pakiramdam. Nararamdaman din niya na ang nawalang enerhiya mula sa kakulangan ng tulog magdamag ay mabilis na bumabawi. Nakatingin siya kay Alex na may malaking mata sa pagkabigla at pagtataka. Pagkatapos noon, itinaas ni Alex ang kanyang kamay at naglabas ng dalawang anteng-anteng, itinapon ito sa kagubatan ng kawayan. Ang spell formation ng Bamboo Forest ay nagbago kagad na ang lahat sa loob ay nagbabago. Tinanggap lang niya sina Dewey at Owain bilang kanyang mga alagad at kinuha pa nga ang Star Formation Board, kaya natural na gustong patunayan ang kanyang sarili ng kaunti. Dewey, Owain, may ginawa akong pagbabago sa Wandering Formation mo. Kabilang dito ang Big Dipper na 5 elementong paghihigpit. Sa tanghali araw-araw, isang landas ang automatikong magbubukas upang payagan kang umatras. Ang iyong gawain ngayon ay upang maunawaan at makahanap ng isang paraan upang basagin ang pagbuo ng spell na ito. Kapag malaya kang makakalabas at makaalis sa spell formation na ito, ituturo ko sa iyo ang susunod na hakbang. Agad namang tumanggo sina Dewey at Owain nang marinig nila ito. Nagmamadali silang dalawa na pumasok ng may pag-asa at pagkatapos, hindi sila makalabas. Kung tanghali na, kailangan nilang maghintay ng tanghali kinabukasan. Nakapagriyak na rin si Gabby after all this, nanlaki ang mata niya. Why ikaw ang nagpabago ng landas sa pormasayo na ito dati ha? Kaya ang dahilan kung bakit hindi ako makalabas bahagi lahat ng trap mo. Mukhang may hindi rin magandang intensyon kahapon, di ba? Sagot ni Alex. Ako. Hayaan mong magtanong ako sa iyo. Ano ito? Saan ako tutuloy? Sabi ni Gabby, you're a freshman, so natural na magstay ka sa student dormitory. Kapag nakuha na ng Formation Department ang iyong impormasyon, ang Flying Eagle Academy ang gagawa ng mga pagsasaayos para sa iyo. Ngunit hindi ka naging estudyante ng aking lolo sa halip. Naging amo niya. Tapos hindi ako sigurado tungkol dito. Napatingin si Alex sa 7-star residence at sinabing, medyo malinis dito, dito na lang ako mananatili. Gusto pa rin niyang pag-aralan ang Star Formation Board. Sa sandaling pumasok ang kanyang Divine Consciousness sa Formation Board, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi gumagalaw sa labas. Delikado kaya ayaw niyang manatili sa alinmang dormitoryo ng mga estudyante. Ikaw si Gabby, di ba? Ipakita mo sa akin sa paligid. Si Richit Asterisk. Kasabay nito, sa opisina ng instructor ng Flying Eagle Academy, huminga ng malalim ang Fairy Doctor, na sa wakas ay natapos na ang research project para sa elixir sa kanyang mga kamay. Nagiling siya ng isang tasa ng kape para sa sarili. Ang lagkit at bango ay labis niyang ikinatuwa. Nasiyahan siya sa lasa ng kape pati na rin ang proseso ng paggawa nito. Siya ay may isang katulong sa opisina na maaari ring gumiling ng kape, ngunit siya mismo ang nagustuhang gumawa nito. Sa bawat oras na ito, hinuhubad niya ang saplot na tumatakip sa kanyang mukha. Sa katunayan, hindi siya pangit. Sa kabaligtaran, siya ay napakaganda. Siya ay may mataas na ilong at malalaking mata na katulad ng Dilrabe Dilmurat. Ang dahilan kung bakit karaniwang ginagamit niya ang belo ay hindi upang takpan ang kanyang hitsura, ngunit upang protektahan ang kanyang ilong. Napaka-sensitive niya sa amoy. Siya ay isang alchemist at kailangan upang mapanatili ang sensitivity na ito upang masabi niya ang kontrol ng init ng mga materyales upang gumawa ng mga superior na table task sa panahon ng pagkonkoksyon ng tableta. Nga pala Jane, may bagong student bang dumating para mag-report ngayon? Nabanggit ko ito dati sa opisina ng registrar at sinabi ko sa kanila na gusto ko siyang kunin bilang aking alagad. Sinabi ko sa kanya na puntahan ako ngayon. Nakita mo na ba siya? Biglang naalala ng Fairy Doctor ang bagay na ito. Malaki ang inaasahan niya sa estudyanteng iyon.
Natigilan ang katulong niyang si Jane nang marinig ito. Ano? Gusto mo bang tumanggap ng alagad? Hindi ko narinig ang tungkol dito. Ano ang pangalan niya? Kabanata 17:19. Pangalan niya. Natigilan din ang fairy doctor. Nagmamadali kasi siya dahil sa isang apurahang usapin kahapon kaya hindi man lang niya naitanong ang pangalan ng bagong estudyante at basta na lang nabanggit sa registrar's office. Gayunpaman, ang huling pagpasok ay dadaan pa rin sa kanyang mga kamay. Kapag naisip niya ito ngayon, hindi niya maalala ang pangalan nito. Instructor, baka hindi mo alam ang pangalan niya. Si Jane ay talagang estudyante ng fairy doctor. Pagkatapos ng kanyang graduation, nanatili siya sa akademya dahil sa kanyang talento at magandang resulta sa alchemy. Napangisi ang fairy doctor. Noong panahong iyon, masyado akong nahuli sa proyekto sa pagpipino ng tableta. Gulong-gulo ang ulo ko at nakalimutan ko na. Pero, ayos lang. Sinabi ko na sa kanya na mag-report sa opisina ko ngayon. Alam niya kung sino ako kaya dapat siyang sumama, confident na sabi ng doktor na Diwata. Sumang-ayon din si Jane sa kanya. Ang reputasyon ng fairy doctor sa Flying Eagles Academy ay kilalang-kilala pagkatapos ng lahat. Siya ang diyosa ng mundo ng alchemy at mayroon siyang mataas na antas ng paglilinang. Sino ba naman ang aayaw sa kanya bilang kanilang guro? Ang bagong estudyanteng iyon ay tiyak na may napakalaking swerte para sa kanya na makatanggap ng ganoon kagandang paggamot mula sa Diwata na doktor. Nang maisip niya ito, nagsimulang makaramdam ng kawalang kasiyahan si Jane sa kanyang puso. Napakahusay ng kanyang talento at isa siya sa isang siglong henyo sa alchemy. Siya ay ipinanganak sa Floral Valley at isang direktang disipulo ni Alcina Bella. Siya ay nagpakita ng talento sa alchemy mula pa noong siya ay bata at isang kilalang tao noon sa Floral Valley. Pagkatapos ng pagpili, dumating siya sa Flying Eagles Academy at naging estudyante ng fairy doctor. Gayunpaman, nabigo siyang maging isang direktang disipulo ng fairy doctor. Ito ay palaging hindi siya nasisiyahan. Ngunit ngayon, isang bagong estudyante ang dumating at nais na kunin siya ng doktor ng Diwata bilang kanyang alagad. Dahil dito, labis na hindi komportable si Jane. Gusto kong makita kung anong klaseng lalaki siya para gumalaw sa puso ng fairy doctor. Naghintay ang dalawang babae sa opisina hanggang sa madilim. Nakainom na ng 3 tasa ng kape ang Diwata doctor. Dahil dito, hindi pa rin dumarating ang bagong estudyante. Instructor, madilim na ang ibang instructor ay nakaalis na sa trabaho. Hindi ko akalain na pupunta ang taong iyon dito. Sabi ni Jane. Medyo balisa din ang fairy doctor. That's strange, bakit hindi pa siya dumating? Baka hindi niya alam ang daan. Instructor, may bibig siya. Kung nagtanong siya sa ilang mga random na tao, dapat niyang malaman ang lokasyon ng iyong opisina, sabi ni Jane. Kung ganoon, ano ang dahilan? Naantala ba siya sa ibang bagay? Ngunit ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay mag-enroll sa isang departamento kapag siya ay sumali sa akademya. Ano pa kayang pinagkakaabalahan niya? Nang makita kung gaano siya kamalasakit ng fairy doctor, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable. Sabi niya, hindi naman siguro nakapag-enroll ang taong iyon sa ibang departamento, di ba? Ano? Sabay talo ng fairy doctor. Hindi niya kailanman naisip ang sitwasyong iyon. Akala niya ay isang alchemist si Alex. Dahil kaya niyang pinuhin ang isang spiritual demon pill na may napakagandang kalidad, tiyak na papasok siya sa elixir department at sa wakas ay papasok sa pinto ng opisina nito. Kaya naman, hindi siya nag-alala. Ngunit kung nagpasya siyang hindi pumasok sa departamento ng elixir kung gayon. Masyadong mapapahamak. Hindi, kailangan ko siyang mahanap. Jane, alamin mo ngayon para sa akin ang pangalan ng bagong estudyante kahapon na naglabas ng spiritual demon pill sa pasukan ng paaralan kahapon ng hapon. Tama, parang nagkaroon siya ng konting conflict with some people that time. Bilisan mo, maghihintay ako dito. Sa mga mata ni Jane, ang fairy doctor ay palaging isang banayad, kaaya-aya, hindi nagmamadaling pag-iral. Kailan pa siya naging ganoon kapanik na tao? Lalo siyang hindi kumbinsido. Instructor, curious talaga ako.
Ano ang espesyal sa kanya na nakuha niya ang iyong interes? Napatingin sa kanya ang fairy doctor. Siya ang may pinakamahusay na talento sa alchemy sa mga taong nakilala ko. Bilisin mo at umalis ka na. Walang choice si Jane kundi ang pumunta pero sa loob-loob niya, mas lalong tumindi ang kawalang kasiyahan sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nalaman niya na mayroon talagang bagong estudyante na naglabas ng spiritual demon pill noong panahong iyon. Ang mas ikinagulat niya ay kinuha niya ang spiritual demon pill at kinain ito na parang isang piraso ng candy. Pagkatapos narinig niya ang tungkol sa taong ito na tinatawag na Flynn Newell. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1720. Alam ni Jane kung sino si Flynn Newell, isa ito sa mga estudyante niya. Kaya nagpunta siya sa male dormitory sa kalagitnaan ng gabi at naabutan si Flynn na naliligo. Kinaladkad si Flynn palabas ng shower ng iba pa niyang kaklase, naka-shorts lang. Pagharap sa instructor na si Jane, natulala siya saglit bago siya nauutal, "Ja. Instructor Jane, ikaw. Hinahanap mo ako." Pumikit si Jane sa kanyang katawan at nagtanong, "Let me ask you. Kahapon ng hapon, alam mo ba ang tungkol sa bagong estudyante na nakakuha ng mata ng fairy doctor? Alam mo ba ang pangalan ng taong iyon?" Umiling si Flynn. Pagkatapos may naalala siya at nagtanong, talaga bang hindi siya nagsumbong sa instructor fairy doctor? Natigilan si Jane. Alam mo bang hindi siya pumunta? Tumanggo si Flynn. Oo, sinadya kong dalhin siya para mag-ulat sa Elixir Department noong panahong iyon. Ngunit sinabi niya na hindi siya pupunta sa departamento ng Elixir na hindi magiging disipulo ng instructor fairy doctor. Mukhang matatag siya sa desisyon niya. Nang mabalita ni Jane na walang balak ang bagong estudyante na sumali sa Elixir Department, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Sa kaibuturan niya, hindi siya umaasa na may ibang tao na maging alagad ng fairy doctor. Gayunpaman, napaka-curious din niya sa taong iyon. Paano niya tatanggihan ang imbitasyon ng fairy doctor na maging alagad niya? Kung ganoon, saang departamento siya sumali? Hindi ko alam, sabi ni Flynn. Ngunit sa tingin ko ang isang makapangyarihang tao na tulad niya ay dapat na sumali sa combat department. Ano? Hindi ba siya isang alchemist? Siya, isa rin siyang martial artist na may malakas na talento sa pakikipaglaban. Natalo na niya si Stan Cooley, ang isa na nasa ika-13 na ranggo sa listahan ng ranggo ng labanan sa isang hakbang lamang. Pinilit pa niyang tumahol si Stan na parang aso on the spot. Nang marinig ito ni Jane ay napatulala siya. Ang bagong estudyante ay talagang napakalakas. Sa sandaling sumali siya sa akademya, hinamon niya ang taong nireranggo ang ika-13 sa listahan ng ranggo ng labanan at nagwagi. Ayon sa pamantayan, ang bagong estudyante ay dapat na ngayong ika-13 na ranggo sa listahan ng ranggo ng labanan. Agad na inihatid ni Jane ang balita sa doktor ng diwata, umaasang susuko na ang diwata na doktor. Gayunpaman, nang marinig iyon ng doktor ng diwata, hinampes niya ng malakas ang mesa. Kalokohan, sa sobrang galing ng alchemy talent, bakit siya papasok sa combat department? Sa alchemy techniques, kailangan ba niyang matakot na hindi niya maitataas ang kanyang cultivation level o matalo ang mga halimaw at demonyo? Hindi, kailangan ko siyang dalhin para maging alagad ko. Nanginig ang buong katawan ni Jane nang marinig iyon. Ang kanyang sariling instructor ay talagang pupunta sa combat department upang mangagaw ng isang tao. Walang maniniwala kung sasabihin niya sa iba. Gayunpaman, ang fairy doctor ay tumungo lamang sa departamento. At ito ay sa kalagitnaan ng gabi. Nahanap ng fairy doctor ang combat instructor na may pinakamataas na posisyon, si Jason Moss, na kilala bilang isang mainitan ang ulo na sword cultivator. Madaling makita na ang fairy doctor ay may mababang EQ nang magsalita ito matapos siyang makita, ang iyong combat department ay tumanggap kamakailan ng isang bagong estudyante na nagtataglay ng spiritual demon pill. Gusto ko yung taong yun. Ibibigay mo sa akin ang taong iyon. Nang marinig iyon ni Jason ay lalong tumindi ang kanyang galit. Huwag mo nang isipin iyon, alagad ko iyon. Akala niya ay si Holly Yates ang tinutukoy ng fairy doctor dahil napakalakas ng talento nito sa pakikipaglaban.
Ito ang pinakamataas na nakita niya. Kaya naman, agad niyang tinanggap si Holly bilang kanyang alagad. Sa katunayan, ang disipulo niyang ito ay nagtataglay ng spiritual demon pills at kinain niya ang mga ito na parang mga candy. Pinandilatan siya ng fairy doctor. Hindi mo ako susukwon. Nakatutok ang mga mata ni Jason sa kanya. Fairy doctor, maaring ang iba ay natatakot sa iyo, ngunit ako, si Jason Moss, ay hindi. Kung gusto mong nakawin ang alagad ko, bugbugin mo muna ako. At kaya, nagsimulang mag-away ang dalawa, sinira nila ang tatlo sa mga dormitoryo ng mga instructor. Hulala ang mga estudyante at iba pang instructor ng Flying Eagles Academy habang pinapanood ang laban. Bakit nag-away silang dalawa? Hindi ko rin alam. Karaniwang kalmado at banayad ang fairy doctor. Bihira lang talaga na makipag-away siya kay Jason. Balita ko dahil sa isang bagong estudyante. Pagkatapos kumalat ang balita sa Flying Eagles Academy na parang apoy. Lahat ay nagtatanong ng parehong bagay, sino ang bagong estudyanteng ito? Kabanata 1721. Si Holly Yates ay hindi kailanman nag-aral sa isang paaralan. Dahil ito ang unang pagkakataon na nag-enroll siya sa isang akademya, kakaiba ito. Nakahiga siya sa kama ng dormitoryo habang hawak-hawak ang bote na naglalaman ng spiritual demon pills sa kanyang mga braso na nakakross legs at nanginginig. Naisip niya ang instructor ng sword cultivator na kinuha siya bilang kanyang disipulo, si Jason Moss. Narinig na niya ang tungkol sa taong ito dati. Siya ay kilala bilang isang napakalakas na tao. Narinig din niya na malakas ang bakang niya, anyway, mas malaki ito kaysa sa bakang ng Mountain Warriors. Noong bata pa siya, personal siyang dinala ng kanyang ina upang bisitahin si Jason na gustong tanggapin si Holly bilang kanyang alagad. Sa huli, ang lalaki ay isang sulyap sa kanya at tumanggi sa kanya na nagsasabi na ito ay hindi nararapat. Gayunpaman, alam niyang ang ibig niyang sabihin ay mahina ang kakayahan niya at hindi karapat-dapat na maging disipulo niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli niya ang mga mata ni Jason sa isang sulyap lamang. Ito ay masyadong kakaiba. Pagkatapos naisip niya kung ano ang tinulungan ng kanyang kapatid bago siya pumasok sa Flying Eagles Academy. Si Alex ay nagtanim ng isang anteng-anteng sa kanyang energy core na sinasabi na ito ay isang sinaunang anteng-anteng. Ang mga simbolo sa talisman ay may kahulugan ng espada. Sa madaling salita, ito ay isang talisman ng espada. Naalala ni Holly na sinabi ni Alex na kapag naisama niya ang sword talisman sa kanyang sword intent, kung gayon ang anteng-anteng na ito ay maituturing na nagawa ang trabaho nito. Nahulaan niya na marahil ito ang dahilan kung bakit bigla niyang nahadjap ang mga mata ni Jason. Sa katunayan, narinig na ni Alex ang pamamaraang ito mula kay Yuno. Si Yuno ang nagturo sa kanya nitong sword racing tactic. Si Yuno ay isang hindi mapag-aalinlangan ng hinalinhan sa pagsasanay ng martial arts. Bang! Sa mga sandaling ito, may tumakbo sa loob pagkatapos bumukas ang pinto ng dormitoryo. Sabay upo ni Holly. Nakita na niya noon ang paparating na tao, ang isa pang alagad ni Jason na ang pangalan ay Fraser. Nagsimulang sumigaw si Fraser nang pumasok siya, Holly Yates, bakit nandito ka pa? Hindi mo ba alam na kinakalaban ni Master ang fairy doctor sa labas para sa iyo? Si Master ay nasa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay habang binubugbog ng fairy doctor. Bakit hindi ka magmadali at tulungan siya? Natigilan si Holly. Paanong ang isang malakas na tao tulad ni Jason ay mabugbog ng iba? Hindi ba siya ang pinakamalakas na sword cultivator sa Flying Eagles Academy? Ang fairy doctor ay isang babaeng pinaglalaroan lang ng mga table tasks pero kaya pa rin niya itong talunin. Sabi ni Fraser, ano ang alam mo? Walang hihigit sa 3 tao sa buong Flying Eagles Academy na kayang talunin ng fairy doctor. Hindi pa rin alam kung sino ang mananalo sa huli. Bilisin mo at sumama ka sa akin, nandito ang fairy doctor dahil sa'yo. Kung hindi ka pupunta, si Master ang magdurusa. Nagulat si Holly. Nandito ang fairy doctor dahil sa akin. Baka dahil sa... Tiningnan niya ang spiritual demon pills sa bote at naisip, napakawalang hiya ng fairy doctor na ito. Malamang nandito siya dahil sa spiritual demon pills ng kapatid ko.
Wala si kuya, kailangan ko silang protektahan. Nang ipasok na lamang niya ang bote sa kanyang kama, hinawakan ni Fraser ang kanyang kamay at tumakbo palabas. Maya-maya pa narating nila ang eksena sa labas. Mahigit 100 ng mga bahay ang nagkawatak-watek, lalo na ang buong gusali ng pagtuturo sa kaliwang bahagi na gumuho. Hindi mabilang na mga tao ang nanunood pa rin ng laban. Hanggang doon, naririnig ni Holly ang maraming tao na nag-uusap. Oh my God, nabaliw na ba ang fairy doctor? Napunta siya sa ganito kahaba para lang sa isang bagong estudyante. Ang mga sirang gusaling ito ay magagastos ng malaking halaga para ayusin. Nag-aalala ka talaga sa wala. Sa tingin mo ba ay magkukulang ng pera ang fairy doctor? Siya ang pinakamayamang instructor sa buong Flying Eagles Academy. Dagdag pa sa relasyon nila ni Principal Henderson, malamang na magiging maayos pa siya kahit nasirain niya ang kalahati ng akademya. Ano ang relasyon ng fairy doctor at Principal Henderson? Isang freshman ang nagtanong nito. Sabi ng naunang nagsalita, bago ka lang dito, di ba? Ang doktor ng diwata ay kapatid ni Principal Henderson. Sa sandaling ito, ang labanan ay umabot na sa huling yugto nito. Naging walang awa ang fairy doctor. Sa isang malinaw na tawag, isang magandang pitong palapag na pagoda ang lumitaw sa likuran niya na nakapalibot kay Jason sa itaas. Jason Moss, hindi ka ba talaga susuko? Kung patuloy kang magmamatigas, talagang itatatak kita sa Demon Tower Prison. Kapag gusto mong lumabas mamaya, magdurusa ka ng malaking kawalan. Hindi na nakayanan ni Jason. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1722. Sa sandaling lumitaw ang Demon Tower Prison, paulit-ulit na umubo ng dugo si Jason. Si Jane, na nakatayo sa gilid, ay nakamasid sa eksena sa gulat na nakanganga ang bibig. Gaano ka-obsessed ang kanyang guro? Ano ang napakahusay tungkol sa bagong mag-aral para gumawa siya ng aksyon sa ganitong lawak? Kung talagang nasil si Jason sa Demon Tower Prison, tiyak na papanagutan ng akademya ang fairy doctor. May mga patakaran sa akademya. Kahit na siya ay Diyosa ni Prinsipe Henderson, hindi niya sila maaaring balewalain. Para naman sa mga nanunood, tanging gulat na lang ang natitira sa kanila. Ganun ba kalakas ang fairy doctor? Isa lamang itong multo ng Demon Tower Prison, ngunit ito ay nagpapapalpitate na sa aking puso mula sa ganoong kalayuan. Hindi ako makatayo ng tuwid. Kung ito ay mas malapit, hindi ba ako dudurugin ng presyon sa kamatayan? Kung ang fairy doctor ay ganito na kalakas, kung gayon gaano kalakas si Principal Henderson. May nagsabi, imposible para sa iyo kung gusto mong makita si Principal Henderson ngayon. Kinuha ni Principal Henderson at Principal Lawler ang isang grupo ng mga extreme elite para dumaan sa Rashomon at pumasok sa Dragon King's Grotto. Makakabalik lang sila pagkatapos ng 6 na buwan at least. Sa oras na ito, dumating si Fraser kasama si Holly. Sumigaw si Fraser, "Fairy Doctor, dinala ko sa iyo ang taong gusto mo, hayaan mo ang aking master." Nang marinig iyon ng lahat ay bumaling ang mga mata nila kay Holly. So, iyon ang taong gusto ng fairy doctor. Ang cute niya. Sobrang talented niya. Kung hindi, bakit dalawang instructor ang mag-aaway sa kanya? Ang maliit na batang babae na ito ay nakatakdang maging isang malaking shot sa Flying Eagle sa hinaharap. Agad namang lumapit si Jane. Sinulyapan niya si Holly, ngunit naisip niya, ang brat na ito ay mukhang hindi maganda. Mukha siyang ordinaryo, at walang bakas ng alchemist aura sa kanya. Paano niya nakuha ang mga mata ng instructor? Tapos sabi niya, ano bang problema mo? Iniling ng aking tagapagturo na maging alagad ka niya dahil mataas ang tingin niya sa iyo. Ang instructor ay naghihintay sa iyo sa buong araw. O mahusay, pumasok ka talaga sa ibang departamento at naging alagad ng iba. Wala ka bang respeto sa instructor ko, ang fairy doctor? Napaawang ang bibig ni Holly. Noon lang niya naintindihan ang nangyayari. Hinahanap pala ng mga taong ito ang kapatid niya. Swoosh! Parang kidlat ang dating ng fairy doctor sa kanyang harapan. Matapos sumulyap kay Holly, nakakunot ang noo niyang sinabi, hindi siya.
Sa sandaling ito, sumugod din si Jason na nagbabalak na protektahan si Holly. Nang marinig niya yun ay halos samuka na naman siya ng dugo sa sobrang galit. Fairy Doctor, hindi mo man lang nakumpirma ang taong hinahanap mo pero kalahating araw mo na akong inaway dito, sinisira ang napakaraming gusali. Kapag ang bagay na ito ay naiulat sa mga nakatataas, ikaw ay 10 strengthening gold pills, sabi ng Fairy Doctor. Bill. Napatigil naman agad si Jason sa pagsasalita. Napakasarap maging mayaman at mapagmataas. Biglang naalala ng Fairy Doctor kung sino si Holly kaya nag-aalala siyang nagtanong, ang hinahanap ko ay iyong kapatid, nasaan siya? Sinabi ko sa kanya na mag-report sa opisina ko ngayon, bakit wala man lang akong nakitang anino niya? Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Sino ang kapatid ng babaeng ito? Gaano siya kagaling? Personal siyang tinanggap ng Fairy Doctor bilang kanyang alagad ngunit hindi siya dumating. Hindi nagustuhan ni Holly ang Fairy Doctor. Hindi lamang niya sinaktan ang amo ni Holly ngunit masama rin ang kanyang ugali. Sabi niya, sinabi ng kapatid ko na hindi siya pupunta sa Elixir Department. Bakit? Saan siya pumunta? Kasi sabi niya, walang totoong alchemist sa Flying Eagles Academy. Wala kang maituturo sa kanya. Wow! Nagkaroon ng kaguluhan sa mga manunood. Napatulala ang lahat. Masyadong malaki ang pagyayabang na ito. Ang bagong estudyanteng ito ay talagang mabigat para sa pagmamaliit sa buong Elixir Department ng Flying Eagles Academy. Biglang nagtaas ng kamay si Jane. Kalokohan. Sa sandaling ito, isang talom na kumakaluskos na may kidlat ang bumungad sa leeg ni Jane at isang boses ang nagsabi mula sa hangin, kung maglakas loob kang hawakan siya, mamamatay ka. Kabanata 1723. Ang talom ay ang espada ng universo. Gayunpaman, iba ito sa Sword of the Universe na ginamit noon ni Alex. Sa sandaling ito, isang sinaunang at malabong aura na bahagyang kasabay ng mga alituntunin ng mundo ay nagniningning mula sa espada, at hawak nito ang Sword Intent. Ito ang nakuha ni Alex mula sa loob ng Star Formation Board. Matapos maunawaan ang iba't ibang pagbabago sa pagbuo ng blueprint ng Sword of Universe, ang kapangyarihan ng Sword of Universe ay tumaas din ng husto. Nagkaroon ng 36 na pagbabago. Hindi sila 36 na uri ng mga diskarte, ngunit 36 na beses ang pagtayo ng espada kasama ng sword racing tactic na itinuro sa kanya ni Yuno. May isang sinaunang rune sa espada. Kaya nang nasa leeg niya ang Sword of the Universe, naramdaman ni Jane ang napakaraming sword intent at nanlamig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang mga paa at naiihi na siya sa takot. Tumingin siya sa Fairy Doctor sa gulat at sinabing, "Instructor, tulungan mo ako." Hindi kumikibo ang Fairy Doctor. Sa halip, tumingin siya sa dilim kung saan dahan-dahang lumabas ang isang matangkad na figure. Si Alex iyon, ang matagal na niyang hinihintay. Kasabay nito, nang makita ni Jason ang Sword of the Universe, ang kanyang mga mata ay nagbago ng husto. Sword Intent Edict. Ang Sword Intent Edict sa lumilipad na espadang ito ay patuloy na nagbabago-bago. Ito talaga ang matagal na niyang hinahanap. Natuto na siya ng swordsmanship sa loob ng higit sa 40 taon, at nilinang ang espada sa loob ng 30 taon, ngunit nabigo pa rin siyang maunawaan ang Sword Intent Edict. Ito ay isang bagay na naitala lamang sa mga sinaunang aklat. Akala ni Jason isa lang itong mito. Sa kanyang pagtataka, ito ay totoo. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pag-iinit ng damdamin habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, na para bang nakikita niya ang pangarap ng pagkabata na hinahabol niya sa kanyang buhay. Bigla siyang sumugod kay Alex at lumuhad sa lupa ng may malakas na kalabog, "Tanggapin mo ako bilang iyong alagad." Ha! Oh my God! Sunod-sunod na bulalas ng mga nanunood, at lumabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga ulo. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Nawala na ba sa isip si Jason? Bilang pinakamalakas na sword cultivator sa Flying Eagles Academy, talagang nakaluhod siya sa harap ng isang bagong estudyante sa publiko, nagmamakaawa na maging disipulo niya. Lalo na ang mga estudyante ni Jason, lahat sila ay nakadama ng sakit na parang sinampal sa mukha. Napatingin din sa kanya ang Fairy Doctor na hindi makapaniwala.
Kumunat ang noo ni Alex, tinitigan si Jason bago siya agad na naglakad sa tabi ni Holly. Tinapunan niya ng malamig na tingin si Jane. Ayos ka lang. Mainit ang tono niya. Kuya. Niyakap ni Holly si Alex. Iinaaway ka nila. Iyan ang aking Panginoon, siya. Bago pa matapos magsalita si Holly, lumapit sa kanya ang doktor ng diwata. I've been waiting for you in my office the entire day, bakit hindi ka dumating? Sinabi ko na nakukunin kita bilang aking alagad. Inalis ni Alex ang Sword of the Universe. Paumanhin, hindi ako mag-e-enroll sa Elixir Department. Nagmamadaling nagtago si Jane sa likod ng Fairy Doctor. Binigyan niya ng matalim na tingin si Alex at sinabi sa matigas na boses, sinabi mo bang walang tunay na alchemist sa buong akademya? Minamaliit mo ang aking instructor at kinakalaban mo ang buong Elixir Department. Anong karapatan mo? Anong mga kwalifikasyon mayroon ka? Malamig din ang ekspresyon ng mukha ng Fairy Doctor. Halatang galit ang maganda niyang mga mata. Ang pinakadakilang tagumpay sa kanyang buhay ay sa alchemy. Ano man ang Flying Eagles o maging ang buong bansa, nadama niya na ang kanyang antas ng alchemy ay pinakamataas. Ito ay kahit na ang pinakamataas na antas. Iyon ay dahil wala siyang narinig na sino mang may mas mahusay na kasanayan sa alchemy kaysa sa kanya. Ang ilan sa mga sinaunang sekta ay kinailangan pang lumapit sa kanya para sa kanyang mga kasanayan sa alchemy. Nakaramdam siya ng kaunting pressure dahil sa titig ng Fairy Doctor kay Alex. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan niyang matuto ng alchemy mula sa kanya dahil lang sa magaling itong makipaglaban dahil paumanhin, ang iyong instructor ay talagang walang maituturo sa akin. Casual lang itong binanggit ni Alex kina Holly at Yuno bago ito. Ito ay higit sa isang pagyayabang kaysa sa anupaman. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sineseryoso ito ni Holly. Hindi lamang iyon, sinabi niya ito ng malakas sa publiko. Mabuti na lang dahil sinabi niya iyon, aamin na lang siya. Kakayanin niya ito alang-alang sa kapatid niyang si Holly. Sa sandaling sinabi iyon ni Alex, muling nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga mata ng Fairy Doctor ay namumula sa galit. How dare he doubt her alchemy skills? Kabalbalan. Kailangan ko ng dahilan. Malamig niyang sabi. Bakit sa tingin mo wala akong maituturo sa iyo? Ako, ang Fairy Doctor, ay hindi kailanman binawi ang anumang mga salita na aking sinabi. Kung hindi mo ako makumbinsi, kailangan mong maging alagad ko kahit kailangan kitang igapos at kunin. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1724. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Alex. Ayaw niya talagang sumalungat sa Fairy Doctor. Dahil pagdating sa alchemy, mas magaling ako sa'yo. Pumalakpak. May nahulog sa kanilang mga puwitan na gulat. Napakagandang bagong estudyante. Talagang tinatamaan mo ang lahat sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga mapang akit na salita. How dare you say na ang alchemy ng Fairy Doctor ay mas mababa kaysa sa iyo? Masyado kang nagyayabang. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ng Fairy Doctor? Mabuti, napakahusay. Galit na galit ang Fairy Doctor. Namumula siya to the point na malapit na siyang magsuka ng dugo. Sa simula, talagang optimistiko siya tungkol sa bagong estudyanteng ito para mapataas ang kadalisayan ng spiritual demon pool sa 80% pataas. Iyon ay isang bihirang bagay at nangangailangan ito ng mga talento. Kailangan niyang maging lubhang maingat kung gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Kung minsan ay bababa ito ng 80% kung hindi siya mag-iingat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng isang alagad. Pero ngayon, galit na galit siya at gusto lang niyang turuan ng leksyon ng bagong estudyanteng ito. Ang kanyang boses ay maislan habang sinasabi niya, I'll compete with you. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Sa alchemy. Tama iyan. Pagkalabas ng statement ay may humagulgol na naman ng malakas. Sabi ni Jane, Instructor, ang pakikipagkompetensya sa nagyayabang na freshman na ito sa alchemy ay magpapababa lang ng status mo. Handa akong makipagkompetensya sa kanya para sa iyo. Binigyan ni Alex si Jane ng isang dumaan na tingin bago ngumisi, ikaw.
Kalimutan mo na yun, sayang lang ang oras. Galit na galit si Jane. Ano ang sinabi mo? Sa tingin ko isa ka lang nang bubulo sa pagsisikap na insultuhan ang diwata na doktor sa ganitong paraan. Sabihin mo sa akin ano ang iyong intensyon. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Halos maiihina niya ang kanyang pantalon nang itutok ni Alex ang lumilipad na espada sa kanyang leeg kanina lang. May balak na siyang patayin sa puso niya. Nakamutate ang iyong energy core at hindi mo makondense ang elixir fire. Paano mo ako makakalaban sa alchemy? Sa sandaling sinabi iyon ni Alex, namutla ang mukha ni Jane. Sa katunayan, iba ang kanyang energy core sa mga normal na core at ito ay isang problema na umiral noong binuo niya ang kanyang energy core. Ito ay isang permanenteng mutation. Bagamat hindi ito makakaapekto sa kanyang paglilinang, imposibleng i-condense ang elixir fire upang mag-concoct ng mga table tasks. Ito rin ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi siya kinuha ng fairy doctor bilang kanyang alagad. Gayunpaman, ang paggamit ng elixir fire sa alchemy ay isang taas na antas lamang ng 6 na alchemist ang maaabot. Napakabata pa ni Alex at isa na siyang level 6 alchemist. Hindi makapaniwala si Jane. Sa oras na ito, sinabi ng fairy doctor, Jane, bumalik ka. Pagkatapos bumaling siya kay Alex at sinabing, ito ay sa pagitan mo at sa akin. Paano mo gustong gawin ito? Tanong ni Alex. Sabi ng doktor ng diwata, gagawin natin ang pinakasimple, baka sabihin ng iba na binubuli kita. Gagawin natin ang first grade pill, blood energy pill, at ihahambing natin ang kadalisayan ng mga table tasks. Nagulat si Alex at nakitang nakakatawa ang sitwasyon. Napino na niya ang hindi mabilang na blood energy pills at ang kanilang kadalisayan ay direktang 100%. Ang kadalisayan ng spiritual demon pills kanina ay 80% dahil wala siyang sapat na materyales para sa concoction ng tableta. Gumamit siya ng ilang iba pang hilaw na materyales bilang mga pamalit. Kung alam ng fairy doctor ang katotohanan ito, buong buhay niya ay pagdudahan niya. Kahit na ang mga materyales ay maaaring palitan. Instructor Fairy Doctor, pwede ba naming panoorin kayong dalawa na maglaban? Ang nagsalita ay si Flynn Newell. Sinabi ng doktor ng diwata, syempre walang problema, baka tumanggi siyang aminin ang kanyang pagkawala mamaya at sabihin na ako, ang doktor ng diwata, ay ginagamit ang aking kapangyarihan at autoridad para patahimikin ang iba. Ngunit markahon ang aking mga salita, kapag natalo ka, ikaw ay magiging aking anak na lalaki. At kung matatalo ka? Tanong ni Alex. Sabi ng fairy doctor, hindi ako magpapatalo. Kapag natalo ako, bahala na kayo. Tumango si Alex. Sige, pag natalo ka, lalaban mo ang damit ko. Kabanata 1725. Ano? H. Naglakas loob siyang gumawa ng ganoong kahindek-hindek na kahilingan. Inihiling ang diwata na doktor na maglaban ng kanyang damit. Saan nang gagaling ang kanyang katapangan? Nang marinig ito, ang mga tao sa malapit ay natigilan at nadama na ito ay lubhang walang katotohanan. Napatingin sila kay Alex na para bang nakatingin sila sa isang baliw na baliw. Ang kasabihang kung sino ang sisirain ng mga Diyos, siya ang unang magpapagalit ay kumakapit sa kanya dito mismo. Malamig ang mga mata ng fairy doctor habang iniisip niya kung paano niya paparusahan ang suwail na brat na ito. Si Holly lang na tumabi kay Alex ang may malabong ngiti sa kanyang mukha. Noon, nakipagpustahan siya kay Alex na magiging security guard siya sa Lush Cosmetics kapag natalo siya. Sa huli, naging security guard si Holly hanggang ngayon. Ngayon, naisip ni Holly na ang fairy doctor ay malamang na makakatagpo ng parehong katapusan bilang kanya. Pumalon ulit si Jane. Napakamayabang mo sa paghingi sa instructor ko na maglaban ng damit mo. Karapat-dapat ka pa ba niyan? Sabi ni Alex, kung hindi ka maglakas loob na tumaya, kalimutan mo na. Huwag na huwag mo akong hahanapin sa hinaharap. Ang pangungusap na iyon ay hindi nakapagsalita kay Jane. Ang sabi ng doktor ng diwata, fine, I'll take that bet. Punta tayo sa Elixir Tower. Ang Elixir Tower ay isang espesyal na gusali sa Flying Eagles Academy na espesyal na idinisenyo para sa alchemy.
Mayroon itong 9 na palapag sa kabuuan kung saan ang bawat palapag ay tumutugma sa antas ng alchemy. May bulong-bulungan na kahit ang doktor ng diwata ay hindi makapasok sa ilang pinakataas na palapag. Ang Elixir Tower ay umiral ng mahigit 1,000 taon. Inilipat ng 2 principal ang istruktura dito noong itinatayo ang Flying Eagles Academy. Nang lilipat na sana ang grupo ng mga tao patungo sa Elixir Tower, hinawakan ni Holly si Alex at itinuro si Jason Moss na nakaluhod pa rin sa lupa at sinabing, "Brother, this is my new master. Ano ang dapat kong gawin ngayon?" Kumunat ang noo ni Alex at naglakad. "Instructor, bumangon ka na. Hindi ako maaaring maging master mo, hindi ako isang sword cultivator." Parang nasa meditation trance si Jason kanina. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Hindi, guro. Naiintindihan mo na ang Sword Intent Edict, kaya siguradong maaari kang maging Panginoon ko. Ito ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Mangyaring tanggapin ako bilang iyong alagad, guro. Handa akong ayalay ang aking buhay kapalit nito." Nagulat muli ang lahat, nakatingin kay Alex na may komplikadong mga ekspresyon. Yung bagong estudyante ba ay sumusubok na gumawa ng bagong record sa akademya? Sinong freshman ang maaaring maging ganito kahanga-hanga na pilit na pinapabore ng fairy doctor at ipaluhod si Jason Moss para magmakaawa na maging alagad niya? Masyado siyang kahanga-hanga. Naningkit ang mga mata ng fairy doctor. Narinig na rin niya ang tungkol sa Sword Intent Edict noon at hindi niya inaasahan na maabot ni Alex ang antas na ito. Naalala niya na naintindihan lang ito ng kanyang ninong noong nakaraang taon. Umiling si Alex. Hindi talaga ito itinuturing na tunay na Sword Intent Edict. Ito ay isang spell formation na idinagdag sa espada. Sorry, hindi talaga kita kayang turuan. Hindi ko maintindihan ang mga diskarte sa espada at kabilang ako sa formation department. Talagang pinasok niya ang pinakawalang kwenta at desyerto na formation department. 5 lang ang tao sa departamentong iyon kasama na ang instructor. Anong ginagawa ng lalaking iyon sa loob? Ang isang malakas na sword cultivator ay hindi nag-enroll sa combat department. Ano ba ang iniisip niya? Inimok ng fairy doctor, hindi pa rin ba tayo pupunta? Tumanggo si Alex. Pero na. Tumigil si Jason sa paghabol sa bagay na iyon at sinundan sila sa Elixir Tower. Pagdating ni Alex sa harap ng Elixir Tower, tumangala siya sa 9 na palapag na gusali at biglang naramdaman ang napakalaking alon ng sinaunang essence na humahampas sa kanya. Nagbago ang kanyang ekspresyon at alam niyang ito ay isang uri ng Elixir Essence. Kapag ang antas ng alchemy ng isang alchemy ay umabot sa napakataas na antas, ang mga concocted na table tasks ay magiging espiritual din sa kalikasan. Kapag ang ilang mga top-grade na table tasks ay ginawa, sila ay magti-trigger ng mga patakaran ng langit at lupa. Kahit na ang mundo ay hindi maaaring maglaman ng mga ito na nagre-resulta sa isang sakuna. Iyon ay kilala bilang Elixir Calamity. Posibleng ang Elixir Tower na ito ay naitayo dahil sa Elixir Calamity. Sa paglipas ng panahon, ang tore ay nagtataglay ng Elixir Essence. Ang Elixir Tower na ito ay hindi napakasimple. Tumayo siya sa bakanan ng tore at tumangala saglit hanggang sa may humimok sa kanya, "Bilisan mo at pumasok ka, natatakot ka na ba ngayon? Nagyayabang ka ngayon lang at gusto mo pa ang fairy doctor na maglaban ng damit mo. Ngayong ito na ang tunay na pakikitungo dito, pumuti na ba ang iyong tapang? Grabe, iba ka talaga." Nararamdaman lang ni Alex ang Elixir Essence sa lugar, ngunit isang tulala ang nakagambala sa kanya. Nilainggan niya ang isang lalaki na may masamang ekspresyon sa mukha. Habang namumuo ang galit sa kanya, sinampal niya ang lalaki at pinalipad ito. "Anong kalokohan ang patuloy mong dinidoldel?" Napatingin ang fairy doctor kay Alex. Ang determinasyon sa pagkuha sa kanya bilang kanyang disipulo ay naging mas malakas pagkatapos ng pagpapakitang ito. Ito ay dahil hindi maramdaman ng iba ang Elixir Essence sa paligid ng Elixir Tower at mararamdaman lamang ito ng mga may malalim na pangunawa sa alchemy. Kaya tiyak na may talento ang bagong estudyanteng ito. Siya ay medyo mayabang, ngunit ito ay isang bagay na maaaring baguhin.
Naalala niya noong una siyang dumating sa tore, matagal din niya itong tinitigin. Pumasok tayo. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1726. Nanguna ang Fairy Doctor. Ang espasyo sa loob ay nakakagulat na malaki na hindi nakikita mula sa labas. Nang nasa loob na sila, parang misteryoso ang kapaligiran. Ayon sa loika, hindi dapat magkaroon ng ganoong kalaking espasyo. Namilog ang mga mata ni Alex at naiintindihan niya. Parang storage bag niya. Mayroong ilang mga pagbabago sa loob ng tore at ang espasyo sa loob ay mukhang 10 beses na mas malaki kaysa sa labas. Ang Elixir Tower na ito ay talagang isang magic weapon. Mayroong daang mga alchemy furnace sa loob na inilagay ayon sa isang tiyak na porma sayon at naayos sa lugar. May mga fire vent din sa ilalim ng bawat furnace tulad ng mga gas stoves. Ang apoy na bumulwak sa mga lagusan na ito ay pinaputok mula sa lupa. Ito ay partikular para sa mga hindi maaaring gumamit ng elixir fire. May mga tao sa Elixir Tower at nang makita nilang maraming tao ang pumapasok, agad silang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita nila ang Fairy Doctor sa pangunguna, lahat sila ay sumaludo kaagad. Sa sandaling marinig nila ang tungkol sa taya, ilang alchemist mula sa Elixir Department ang tumingin kay Alex. Ang Fairy Doctor ang kanilang alchemy goddess. Paano niya nagawang pagtawanan siya ng labis-labis? Pumunta at ihanda ang mga materyales para sa ilang bahagi ng blood energy pills. Bili ng diwata na doktor. Napakabilis, ang ilang mga tao ay naglabas ng eksaktong mga materyales na kailangan. Nilainggan ng Fairy Doctor si Alex at sinabing, gusto mo bang pumili? Tingnan kung tama ang mga materyales. Napatingin si Alex sa mga materyales. Ayos lang. Kung gayon, magsimula tayo, sabi ng doktor ng diwata. Ang limitasyon ng oras ay 1 oras. Susuriin natin kung sino ang may mas mataas na kadalisayan ng pinong blood energy pill at ang mas mataas ay ang mananalo. Sige. Pamilyar ang Fairy Doctor sa layout ng Elixir Tower at agad niyang kinuha ang mga materyales at pumunta sa harap ng isang alchemy furnace. Sa halip na gamitin ang apoy sa ilalim ng lupa, itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang asul na apoy sa kanyang mga daliri. Tila masiglang sumasayaw ang apoy. Ito ang Arctic Iced Fire ng Fairy Doctor. May tumawag. Ito ang Elixir Fire ng Fairy Doctor. Sa isang pitik ng kanyang daliri, tumama ang asul na apoy sa ilalim ng hurno na naging mas malaking apoy. Pagkatapos, sinimulan niyang painitan ang mga materyales at naghanda upang pinuhin ang tableta. Tungkol naman kay Alex, hindi siya nagmamadaling gumawa ng anuman. Naglakad siya patungo sa isang pogen, sinuri ito sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan. Hindi ganoon kalaki ang pogen. Ito ay mas malaki kaysa sa isang rice cooker, ngunit nalaman ni Alex na mayroon ding maraming rune na nakaukit sa pogen upang bumuo ng isang porma sayon. Gayunpaman, ito ay higit na mas masahol kaysa sa isa na nasa bahay niya. Ang ilan ay hindi na nakatiis na panoorin siya at nagsimulang tumawa ng malakas. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Hindi naman siguro niya alam kung ano ang hitsura ng furnace, di ba? Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng isang pogen at gusto niyang makipagkompetensya sa Fairy Doctor. Anong biro? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang sumigaw, manahimik ka. Hindi ka pinapayagang gumawa ng kaguluhan sa loob ng Elixir Tower. Labas. Ha? Ang taong gumawa ng sarkastikong pahayag ay itinapon sa labas. Wala nang nangahas na magsalita ng malakas pagkatapos noon. Pagkatapos noon ay nagsimula na rin si Alex sa kanyang paghahanda. Sa halip na gumamit ng Elixir Fire, ginamit niya ang apoy sa ilalim ng lupa sa ilalim ng furnace. Tinapik niya ang mesa at ang apoy sa ilalim ng lupa ay nagliliwanag na parang kalan. May isang aparato sa gilid na maaaring magamit upang ayusin ang lakas ng apoy. Tumingin si Jane ng may paghamak at sinabi sa mahinang boses, at tinawanan mo ako dahil wala akong Elixir Fire. Wala ka rin ito. Kung hindi, bakit hindi mo ito gamitin? Si Alex ay mayroon ngang Elixir Fire at ito ay isang lighting base na apoy mula sa The Force.
Gayunpaman pipinuhin lang niya ang ilang blood energy pills. Bakit kailangan niyang gumamit ng elixir fire? Nakakapagod kaya yun? Ito ay paraan na mas madaling mapuntahan at comfortable para lamang gamitin ang apoy sa ilalim ng lupa. Hindi siya gumamit ng elixir fire kundi isang elixir talisman sa halip. Ang kanyang mga antas ng alchemy ay umabot kamakailan sa isang bagong taas at ang elixir talisman na ito ay isa ring sinaunang anting-anting. Dadagdagan nito ang kanyang resulta ng alchemy ng 2 beses sa kalahati lang ng pagsisikap, at kasama ng kanyang divine eyes at third eye, ito ay isang tableta na maaari niyang pinuhin ng nakapikit ang kanyang mga mata. Makalipas ang 10 minuto, pinatay niya ang apoy sa ilalim ng lupa. Sinulyapan niya ang fairy doctor at nakita niyang hindi pa ito tapos. Kabanata 1727. Pinanood ni Alex kung paano ginampanan ng fairy doctor ang kanyang alchemy at nadama na ang kanyang mga pamamaraan ay pangkaraniwan. Gayunpaman, may ginawa siyang kakaiba, madalas niyang ginagamit ang kanyang ilong sa pagsinghot sa pogen habang pinipino ang tableta. Kaya naman tinanggal na niya ang belo na nakatikip sa kanyang mukha ngayon at lahat ay tumingin ng mabuti sa kanyang hitsura. Nakatikip sa kanyang mukha ngayon at lahat ay tumingin ng mabuti sa kanyang hitsura. Ang kagandahan. Isang nakamamanghang kagandahan. Dati, iminungkahi ni Alex na kapag nabigo ang fairy doctor na pinuhin ang tableta, siya ang maglalaban ng damit nito. Sa pag-iisip nito, napuno ng sama ng loob kay Alex ang mga estudyante ng akademya sa paligid nila. Inihiling sa isang magandang diwata na maglaban ng damit na pakakasalanan niya. Sa wakas, may nakapansin na pinatay ni Alex ang apoy sa ilalim ng kanyang pogen. Ano ang nangyayari? Bakit siya nakatayo at hindi na gumagalaw? Pati ang apoy ay naapula na. 10 minuto na lang tapos na niyang linisin ang tableta. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Ang isa sa mga estudyante mula sa departamento ng elixir na marunong magpino ng tableta ay agad na napangiti. Anong biro ang hinahatak niya? Kahit na ang blood energy pill ay panimula lamang sa elixir department, tumatagal ng hindi bababa sa kalahating oras upang pinuhin ito sa furnace. Paano siya magagawa sa loob lamang ng 10 minuto? Hindi mo man lang matatapos ang pagtempera ng mga materyales sa ganoong tagal. Gayunpaman, talagang tapos na si Alex sa pagpino ng tableta. Inilabas niya ang refined pill, inilagay sa porcelain bowl sa tabi niya at hinintay itong lumamig. Nang ilabas ni Alex ang tableta sa hurno, ang estudyanteng nagsalita kanina ay parang nasampal sa mukha. Malamig na bamantong hininga si Holly at sinabing kung hindi mo ito mapino sa loob ng 10 minuto, nagpapatunay lang ito na hindi maganda ang antas ng alchemy mo. Ang aking kapatid ay hindi ikaw at maaari mong hanapin sa iyong sarili na ito ay tapos na, hindi ba? Talagang masasabi mo sa isang sulyap kung mayroon kang mga mata, iyon ay isang blood energy pill. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo matukoy ang aura ng blood energy pill? Pinipino ang isang blood energy pill sa loob ng 10 minuto. Kalimutan ng tungkol sa mga mag-aaral mula sa elixir department, maging ang mga instructor mula sa departamento ay natigilan, hindi nakapagsalita. Kumunat ang noo ng matandang alchemist na nagpatalsik sa mga taong maingay kanina, saka naglakad papunta kay Alex at tumingin sa kanya. Natapos mo na bang pinuhin ang blood energy pill? Narinig ito ng doktor na diwata na nag-aayos pa. Pinikondense niya ang tableta at nanginginig agad ang mga kamay niya. Imposible. Paano niya nagawa iyon ng ganoon kabilis? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na tumangala. Ngayon ay ang pinakakritikal na sandali sa condensing ng tableta, hindi lamang naapektuhan nito ang tagumpay ng pagpino ng tableta, ngunit naapektuhan din nito ang kalidad nito. Ayaw niyang mawala. Lumipas ang 1 pang 5 minuto at sa wakas ay natapos na ng fairy doctor ang pagpino ng blood energy pill. Inabot siya ng 18 minuto na 2 minutong higit sa karaniwan niyang ginagawa. Bukod dito, medyo nasiyahan siya sa kadalisayan ng tabletang ito at naabot niya ang 78% nito. Ang super level na performance na ito ang pinakakasya siyang blood energy pill na napino niya. Pinatay mo ang apoy sa loob ng 10 minuto. Malamang dahil ang mga materyales na ginamit mo sa pagpino ay niluto na sa sayang.
Tingnan natin kung paano mo ipinagmamalaki ang iyong paraan sa oras na ito. Tingnan natin kung paano mo ipinagmamalaki ang iyong paraan sa oras na ito. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at tumingin sa gilid ni Alex. Dahil dito, nakita niya ang matandang alchemist na nakatayo sa tabi ni Alex na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ang pangalan ng matandang alchemist ay Sid Stedman at siya ay isang senior sa Elixir Department. Napakahusay din ng kanyang alchemy level, pangalawa lamang sa Fairy Doctor sa buong Elixir Department. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Instructor Sid. Nasayang ba ang kanyang mga materyales? Umiling si Sid. Natigilan ang Fairy Doctor. Tagumpay niyang piniino ito. Talagang napino niya ang isang blood energy pill sa loob lamang ng 10 minuto. To be exact, sabi ni Sid. Ito ay 9 minuto at 11 segundo. Umindayog ang Fairy Doctor sa kanyang mga paa at baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Gayunpaman, mabilis niyang naalala na nakikipagkompetensya sila batay sa kadalisayan ng tableta. Para sa isang blood energy pill na na-refine sa loob ng 10 minuto, kahit na bahagya itong naging tableta, ang kadalisayan nito ay tiyak na magiging bulo. Ito ay walang pinagkaiba sa isang kabiguan. Kung mas mababa ang kadalisayan ng tableta, mas maraming erysipelas ang mapapaloob dito. Kung ang kadalisayan ay mas mababa sa 60%, ang tableta ay hindi kwalipikado at walang sino man ang maglalakas loob na gamitin ito. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1728. Kaya naman ngumuso ang Fairy Doctor. Ang pagpino ng isang blood energy pill sa napakaikling panahon ay walang pinagkaiba sa paggawa ng nabigong tableta. Ano ang punto ng pagbibigay prioridad sa bilis? Ito ay isang purong pag-aaksaya ng mga materyales. Ang pagpipino ng mga table tasks ay parang pugiling ng kape. Kailangan mong dahan-dahan. Gusto pa niyang i-lecture si Alex. Sa huli, sinabi ni Sid na may pangit na ekspresyon, Master Fairy Doctor, mas mabuti kung ikaw mismo ang pumunta at tingnan ito. Nagulat ang Fairy Doctor at naramdaman niyang kakaiba ang ekspresyon ni Sid. Hindi kaya napino ng bata ang isang tableta ng mabuting kadalisayan. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ang blood energy pill sa porcelain bowl sa harap ni Alex at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga kakayahan, natural na masasabi niya ang kadalisayan at kalidad ng blood energy pill sa isang sulyap lamang. Napakaganda nito kahit nakatulad ng mga personal niyang pinino. Paano ito posible? Upang pinuhin ang napakagandang blood energy pill sa napakaikling panahon. Mayroon ba siyang mga kamay ng Diyos? Kinuha ng Fairy Doctor ang tableta para tingnang mabuti at huminga. Ano? Hindi niya maiwasang mapasigaw. Imposible, talagang imposible. Natigilan ang mga nanunood, hindi maintindihan kung bakit napasigaw ang diwata na doktor sa sandaling ito. Sa susunod na sandali, ang Fairy Doctor ay nagpaliwanag sa sarili. Ito ay 100% kadalisayan. Paano mo ito nakamit? Sa loob lamang ng 9 minuto at 11 segundo, nakagawa ka na ng blood energy pill na may 100% purity. Paano mo ito nagawa? Sabihin mo. Pumalakpak. May isang babaeng instructor na nasa loob na ng Elixir Tower. Nahulog siya sa sahig sa kanyang puwitan nang marinig niya ang mga salita ng Fairy Doctor. Natigilan din ang mga estudyante at instructor sa paligid ng akademya, hindi nakapagsalita. Kahit na ang isa ay hindi mula sa departamento ng Elixir, maiintindihan ng sinuman kung ano ang ibig sabihin ng kadalisayan ng isang tableta. Imposible ang 100% na rate ng kadalisayan hanggat napunta sa sentido komon. Ito ay tulad ng ginto kung saan ang kadalisayan nito ay maaaring umabot lamang sa 99.99% at walang bagay na 100%. Ano pang alchemy? Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga instructor mula sa Elixir Department na naruroon ay sumugod. Gusto nilang makita kung ano ang hitsura ng isang tableta na may 100% kadalisayan. Tumingin si Alex sa Fairy Doctor na may pagtataka at curious na ekspresyon sa mukha at mahina kong sinabi, maaari ba nating makuha ang resulta ng kompetisyon?
Tumango ang fairy doctor at direktang sinabi, nanalo ka na. Wow! Si Holly ang unang sumugod at tumalon siya kay Alex, ang mga braso nito sa leeg nito at binigyan siya ng matamis na halik. Kuya, alam kong mananalo ka. Ikaw ang pinakamahusay. Nawalan ng bantay si Alex sa halik dahil hindi niya kailanman naisip ang tungkol kay Holly. Buti na lang at nasa mukha niya ang halik kaysa sa bibig niya. Para naman sa mga estudyante mula sa Flying Eagles Academy na naroroon, bawat isa sa kanila ay nabigla at hindi makabuo ng anumang salita. Lumaban si Alex sa doktor ng diwata at nanalo siya. Napakagaling ng bagong estudyanteng ito. So, maglalaba ba talaga ng damit ang fairy doctor? Tumango si Alex sa oras na ito at sinabing, kapag may maruming damit, hahanapin kita sa opisina mo para labhan mo. Ang grupo ng mga tao ay biglang nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang ilan sa kanila ay hindi naiwasang mag-isip, magagalit ba ang doktor ng diwata sa kahihiyan at bibigyan siya ng isang sampal upang patayin siya sa isang suntok. Walang inaasahan na tatango ang diwata na doktor bilang pagsang-ayon. Ibinaba ni Alex si Holly at sinabing, let's go. Ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa Flying Eagles Academy at hindi pa ako nakakatingin ng mabuti sa paligid. Maglakad-lakad tayo. Tumango si Holly. Okay, kuya. Aalis na sana ang dalawa, pinigilan sila ng fairy doctor. Sandali. Dahil doon, biglang napuno ng pagkatuwa ang mga mata ng mga estudyante habang tinitingnan nila si Alex at naisip nila sa kanilang sarili, bastos ka, ang yabang mo dahil lang sa may mga kakayahan ka. Maglakas loob kang sumalungat sa instructor fairy doctor ng ganito. Malas mo talaga. Nagalit ka sa kanya. Tingnan natin kung paano kanya pakikitunguhan. Ito ay totoo lalo na para kay Jane na may panunuya sa kanyang namumungay na mukha. Kabanata 1729. Ano ito? Ayaw mo bang aminin ang iyong pagkawala? Hayaan akong makita ang blood energy pill na na-refine mo. Kumunat ang noo ni Alex, tinitingnan ang ethereal na mukha ng fairy doctor. Bagamat maganda ang fairy doctor, hindi naramdaman ni Alex na mahalaga siya. Magaganda ang mga babae niya. Asex man ang magkapatid o Waltz o Maya, lahat sila ay first-class beauties at may ethereal beauty. Tulad ng para sa mga babaeng may napakagandang kagandahan, ginawa nitong ayaw ng mga tao na magkaroon ng anumang intensyon na salakayin sila. Ito ay talagang hindi katulad ng nakakaakit na babae na si Walt sa bahay. Umiling ang fairy doctor. Hindi mo kailangang tingnan. Nasa 78% lang ang purity ng pill na pinino ko. Natalo ako. Kung gayon, ano ang kahulugan nito? Gusto mo pa ba akong maging disipulo mo? Gusto kong malaman kung paano mo ito nagawa. 9 minuto at 11 segundo, iyon ay ganap na hindi makatwiran. Tumingin si Alex sa kanya at dumura ng dalawang salita, elixir talisman. Nang marinig iyon ng doktor ng diwata, nanginginig ang buong katawan niya at tumahimik siya doon, hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Nasa parehong estado pa rin siya kahit umalis na sina Alex at Holly. Nadismaya si Jane dahil binitawan na lang ng B** starred. Hindi niya alam kung gaano kagulat ang ibinigay ni Alex sa fairy doctor. Ang balita kung paano natalo ng isang freshman ang fairy doctor sa alchemy ay agad na kumalat sa Flying Eagles Academy. Hindi lamang iyon, ang insidente na ang pinakamalakas na swordmaster ng akademya, si Jason Moss, ay lumuhad din sa lupa sa publiko at hiniling sa bagong estudyanteng ito na kunin siya bilang isang disipulo ay kumalat din sa balita. Kung mayroong isang listahan ng paghahanap ng mainit na paksa sa Flying Eagles Academy, ang paksang kinasasangkutan ni Alex ay tiyak na nasa tuktok ng listahan. Dahil dito, mas naging exaggerated ang balita habang kumalat ito. Natalo ng bagong estudyante ang ika-13 ranggo na si Stan Cooley at pumalit sa kanya. Natalo ng bagong estudyante si Instructor Jason Moss, ang pinakamalakas na master ng espada. Ang bagong estudyante ay kinuha ang fairy doctor bilang kanyang katulong. Bagamat may mga taong lumabas mamaya upang linawin ang balitang ito, hindi nakipag-away si Jason sa bagong estudyante ngunit sa halip ay nabighani ng kanyang espada. Ang mga pangyayaring ito ay tiyak na ikinagulat ng buong akademya.
Nagalit ang ilan sa kanila na may gusto sa Fairy Doctor at gusto nilang haminin si Alex sa isang tunggalian. May ilan din sa mga alagad ni Jason na gustong turuan ng leksyon si Alex. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakahanap kay Alex. Nang gabing iyon pagkatapos maglibot sa Flying Eagles Academy kasama si Holly, bumalik siya sa 7-star residence upang pag-aralan ang Star Formation Board ng may kapayapaan ng isip. Natuklasan niya ang isang lihim na ang mga bituin sa loob ng board ay tumutugma sa 36 na sinaunang rune at bawat isa sa mga sinaunang rune ay tumutugma sa isang pagbabago. Ito rin ay isang bagay na bigla niyang naintindihan pagkatapos niyang gamitin ang sword techniques na itinuro sa kanya ni Yuno. Matapos niyang gawin ang pagtuklas na ito, muli siyang dumaan sa mga kalkulasyon at nalaman na ang base ng mga forma sayon ay talagang ang mga sinaunang rune. Kaya naman hindi niya agad pinag-aralan ang 7 Deaths Formation Blueprint ngunit pinakalma ang kanyang puso at sa pagbabago ng Sword of the Universe bilang base, sinuri niya ang 36 na sinaunang rune. Sa isang kisap mata 7 araw na ang lumipas. Si Richit Asterisk. Sa opisina ng instructor, ang Fairy Doctor ay nakaupo sa kanyang upuan, nagkakamali at mukhang bigo. 7 buong araw na siyang nasa opisina. Para sa kanya, para itong bagong record-breaking na bagay. Dati, mahirap hanapin siya. Bihira na siya ay nasa kanyang opisina ng 2 magkasunod na araw sa loob ng 1 buwan, at sa loob ng 7 araw na ito, hindi siya nagturo kahit kanino. Kahit na may lumapit sa kanya para humingi ng payo, wala siyang pasensya na aliwin sila. Kadalasan, nakaupo lang siya sa kanyang upuan sa pagkataranta. Malinaw na naunawaan ng kanyang katulong na si Jane ang kanyang intensyon. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1730. Ang Fairy Doctor ay naghihintay dito para sa taong iyon, ang taong nakatalo sa kanya sa alchemy dati. Inihintay niyang dalhin niya sa kanya ang maruruming damit para labahan niya. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 7 araw. Kung ikakalat ang insidenteng ito, hindi alam kung gaano karaming mga tao ang magiging bug-eyed. Jane, ika-7 araw na. Hindi ba madumi ang damit niya? Tanong ng Fairy Doctor na nakatingin kay Jane. Hindi nakaimik si Jane. Ang Fairy Doctor ay magtatanong sa kanya ng parehong tanong kahit 1 beses bawat araw. Ano ang dapat niyang isagot? Hindi, kailangan kong gumawa ng inisyatiba. Biglang tumayo ang Fairy Doctor, sa wakas ay hindi na niya kinaya. Siyempre, hindi talaga siya sabik na labhan ang mga damit ni Alex, ngunit sa halip, gusto niyang tanungin siya tungkol sa Elixir Talisman. Ang Elixir Talisman ay isang uri ng sinaunang anteng-anteng. Maaari nitong baguhin ang mga alituntunin ng kalikasan at itinuturing na isang napakataas na antas ng bagay sa larangan ng alchemy. Ang mga ordinaryong alchemist ay hindi makakarating sa antas na iyon. Minsan na itong nakita ng Fairy Doctor sa isang sinaunang sari-saring libro, ngunit kinuha niya ito bilang tala sa paglalakbay at hindi niya binigyang pansin ang nilalaman ng libro. May mga binanggit sa nilalaman ng Elixir Talismans at nakakalungkot na hindi niya ito sineseryoso. Hanggang sa sinabi ni Alex ang 2 salitang iyon, bigla niyang naunawaan na ang nilalaman ng libro ay hindi isang pagmamalabas at talagang umiiral ito. Isa rin itong mundo na matagal na niyang hinahangad. Parang stepping stone ang nasa harapan niya at nararamdaman ng puso niya ang Katie na tapakan lang. Nagulat si Jane. Instructor, ikaw ang kaluluwa ng Elixir Department at isang kilalang tao sa Flying Eagles Academy. Kung tatakbo ka sa Formation Department para tanungin ng isang freshman kung may madumi siyang damit at marinig ka ng mga estudyante sa akademya, ano ang iisipin nila sa iyo? Ano ang mahalaga? Sabi ng Fairy Doctor. Ang kanyang antas ng alchemy ay mas mataas kaysa sa akin at ang isang master ng kaalaman ay hindi nakasalalay sa edad ng isang tao. Sa isang iglap, wala na siya. Kasabay nito, 7 araw nang isinara si Alex sa loob ng Star Formation Board. Sa pagkakataong ito, automatikong itinulak ng board ang kanyang divine consciousness palabas. Tapos pagkalabas niya ng kwarto, nakita niyang balis ang naghihintay si Gabi sa labas. Oh, sa wakas nakalabas ka na. Natigilan si Alex. Anong mali? Galit na tumingin sa kanya si Gabi. Anong mali?
Iniwan mo ang aking lolo at lolo Owain sa kagubatan ng kawayan sa loob ng 7 araw. Napakalamig sa labas at wala silang makakain o maiinom doon. Kung may mangyari man sa lolo ko, hinding-hindi kita pababayaan. Natigilan si Alex. It's been 7 days at hindi pa sila lumalabas. Ito. Kumusta na sila kahit mga instructor sa formation department? Namula si Gabi hanggang sa dulo ng tenga. May binago ka siguro sa formation para hindi maintindihan ng lolo ko at ni Lolo Owain. Sinadya mo iyon. Tinapik ni Alex ang kanyang ulo at sinabing, naglagay ako ng ilang butas at nag-iwan ng ilang pahiwatig kung paano masira ang forma sayon. Mas mabuting itaboy na lang ang mga ganitong uri ng mga disipulo sa ganitong bilis. Habang sinasabi niya iyon ay lumabas siya ng 7-star residence at agad na pumasok sa kagubatan ng kawayan. Hindi nagtagal, hinailan niya sina Dewey at Owain palabas ng kagubatan ng kawayan. Ang dalawang matandang lalaki ay nanginginig sa lamig at gutom. Nang makita nila si Alex ay napuno ng hiya ang kanilang mga mukha. Guro, ang disipulong ito ay pipi at pinahiya kita. Master, 7 araw ko nang pinag-aralan ang forma sayo na binago mo kay Dewey pero hindi talaga namin maisip. Masyado lang itong advanced. Master, isa ka talagang formation master. Nakaramdam ng matinding galit si Alex. Kinuha niya ang isang stick at iginuhit ang 2 formation blueprint sa lupa. Ang isa sa kanila ay ang maze formation at ang isa ay isang simpleng 5-element illusion formation. Habang kinakatok niya ito, sinabi niya, masasabi mo ba na ang isa ay isang maze formation at ang isa ay isang 5-element illusion formation? Hindi mo masasabi kung ano ito kapag pinagsama na ang dalawa. Bilang mga instructor ng formation department at pati na rin mga matatanda, ano ang iyong pinag-aralan? Sinabi pa ni Jade na gusto ninyong ayusin ang sinaunang force field. Dream talking ba kayo? Nagulat si Dewey. Ah, Master. Ikaw. Kilala mo si Commander Benmore. Mahina ang boses ni Alex nang magsalita siya, hindi, ayoko. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kagubatan ng kawayan. Alex, madumi na ba ang damit mo o hindi? Kailan mo dadalhin ito para hugasan ko? Nanlaki ang mata ng dalawang matanda habang nakatingin sila. Yung fairy doctor. Kabanata 1731. Marumi na ba ang damit mo? Ako ang maghuhugas para sa iyo. Ang boses ng fairy doctor ay lumalakas, parang kulog na kumukulog sa kalangitan at parang yumanig ang lupa dahil sa lakas nito. Ang 7-star residence at ang mga gusali ng pagtuturo sa paligid ng lugar, hindi mabilang na mga tao, ay naririnig ito. Bigla, parang libu-libong alon ang bumagsak. Hindi mabilang na mga estudyante ang natulala dahil medyo kakaiba ang boses ng fairy doctor at ang mga nakarinig nito ay makikilala agad ito. Bilang karagdagan, mayroon ng mga alingaungaw na umiikot na ang fairy doctor ay nakipagkompetensya sa isang bagong estudyante sa alchemy at natalo, at kailangan niyang labhan ang mga damit ng bagong estudyante dahil dito. Hindi pa rin hamopa ang chismis na ito kahit na matapos ang isang linggong paglilibot sa campus. Lalo na para sa mga taga-suporta ng fairy doctor, naramdaman ng ilan na dapat ay galit na galit ang fairy doctor at gustong pribado na hanapin ang bagong estudyante para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, kalimutan ng tungkol sa paghahanap kay Alex. Hindi nga nila alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Sa huli, nagulat ang lahat. Anong nangyayari sa fairy doctor? Napatingin si Gabi kay Alex. Gusto ng fairy doctor na maglaban ng damit ng isang tao, ikaw ba ang taong tinatawagan niya? Sa halip ay sinabi ni Owain, Guro. Hindi naman siguro na claim mo ang fairy doctor, di ba? Ang babaeng iyon ay hindi ka panipaniwala at siya rin ang kapatid na babae ni Principal Henderson. Siya ay walang kapantay sa alchemy at nagawa mong angkinan siya. Hehe, napakaliwanag ng kinabukasan mo ngayon, pwede kang kumuha ng kahit anong medicinal pill na gusto mo, eh. Iginala ni Alex ang kanyang mga mata at naisip sa loob, ang mga pills ba na na-refine niya ay mas bihira kaysa sa kaya kong gawin. Sumimangot siya at sinabing, baliw ang babaeng ito, sumisigaw at nagkakagulo doon, na para bang natatakot siyang hindi alam ng ibang tungkol sa bagay na ito.
Sinabi ni Dewey, Guro, binago mo ang porma sayon sa kagubatan ng kawayan at kami ni Owain ay nakulong sa loob ng 1 linggo, hindi nakalabas. Ang fairy doctor ay walang alam tungkol sa mga porma sayon kaya natural lang na hindi niya alam kung paano lalabas at malamang na nasa dulo na siya at iyon ang dahilan kung bakit siya tumatawag para sa iyo ng ganoon. Tinuro ni Alex ang 2 formation pattern sa lupa. Pag-aralan mo ang nilalaman ng mga magkakapatong na porma sayon na ito. Kung hindi mo maisip ito, hindi ka dapat mag-abala na lumabas sa hinaharap. Pupunta ako at makikipagkita sa fairy doctor. Tinawakan siya ni Gabi. Gusto ko ring lumabas. 1 linggo na akong nakakulong dito. Wala na akong pamalit na damit at kung hindi ako lalabas kaagad, maaamoy ako. Pumuga ng hangin si Alex at tumango. Mukhang may maasim na amoy. Why ikaw, B***start ka. Agad namang bumukas ang bibig na nakatayo sa gilid ni Dewey at sinabing, Gabi, don't be rude. Bago ito, sinadya ko pang ibigay ka kay Master para maging pampainit ng kama niya kaya Master mo siya. Dapat kang maging masunurin at huwag sumalungat sa kanyang mga salita. Naiintindihan mo ba? Anong sinabi mo? Nang marinig iyon ni Gabi ay halos himatayan siya on the spot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Kalmadong sinabi ni Alex, hindi mo kailangang maalarma. Mayroon akong asawa at siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Ikaw ay isang maliit na babae. Hindi mo talaga ako interesado. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin kahit na ibinigay sa kanya si Gabi na magpainit sa kanyang kama, ayaw din niya ito. Nakaramdam agad ng hapdi si Gabi. Ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay ganap na natapakan sa lupa. Para bang ang kanyang buong buhay ay isang kabiguan sa lawak na wala siyang mga kwalifikasyon upang maging isang pampainit ng kama. Walang pakialam si Alex kung saan patungo ang iniisip niya at hinawakan niya si Gabi, hinayla siya palabas ng kagubatan ng kawayan. Sa sumunod na segundo, nasa labas na sila. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1732. Natigilan si Gabi. Hindi ba ito masyadong mabilis? Bakit parang wala na yung formation? Kinailangan ng hindi bababa sa 10 minuto upang lockerin ito, gaano man ito noon. Napatulala si Alex dito at sinabing ang layunin ng pag-set up ng isang formation sa harap ng pasukan ay para abalahin ang iba at gawin itong comfortable para sa iyong sarili. Iba talaga kayo, naglalagay ng porma sayon para guluhin ang sarili. Hindi ko gets ang iniisip nyo. Pamukha ang bibig ni Gabi, may sasabihin pa lang. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya na maraming tao ang nagkukumpulan sa kanyang harapan, lahat ay nagsasama-sama na parang sardinas sa isang lata. Pagkatapos isang figure ang sumugod at nang makarating ito sa harapan, ito pala ang fairy doctor. Tumingin siya kay Alex. Nakalabas ka na sa wakas. Pinagmasdan ni Alex ang mga taong nagkukumpulan. Ano ang ibig sabihin nito? Natalo ka na sa taya at gusto mo pa ring tanggihan ito. Hindi ka ba nahihiya na gumawa ng ganitong palabas? Isang binata ang nakatayo sa gilid na medyo mataas ang antas ng paglilinang. Tumalon siya pasulong na nakabuka ang talam. Brat, how dare you talk to the fairy doctor ng ganyan? Pagod ka na bang mabuhay? Matagal ko nang iniisip na nakakasira ka ng paningin at tuturuan kita ng leksyon ngayon. Kung lalaki ka, tanggapin mo ang hamon ko. Hindi kita masisisi mabuhay man ako o mamatay. Pagkasabi niya noon ay biglang naghatid ng sampal ang fairy doctor sa binata at malamig na sinabi, sino ka? Ang lakas ng loob mong kausapin si Alex. Pagod ka na bang mabuhay? Pagkatapos kumarap siya kay Alex at sinabing, I apologize. Hindi ko pinatawag ang mga taong ito dito. Natigilan ang mga naroroon. Ang binata ay nagsalita para sa diwata na doktor at hindi lamang siya sinampal nito, lahat ng kanyang mga salita ay ibinalik din sa kanyang mukha. Nasa miserable talaga ang binata. Naningkit ang mga mata ni Alex. Nandito ka para labhan ang damit ko. Sa wakas ay may bakas ng kahihiyan sa mukha ng diwata na doktor. Oo, 7 araw na ang nakalipas at hindi ka nagdala ng kahit isang piraso ng damit para labhan ko.
Kaya pumunta ako dito para magtanong. Isinuot mo ang mga damit sa loob ng 7 araw. Sigurado akong oras na para hugasan ito. Clatter. Parang bumagsak ang panga ng maraming tao sa lupa, hindi maisara. Bukas din ang bibig ni Gabi at parang may 3 itlog na nakapasok sa bibig niya sa laki nito. Habang tinitingnan ang takbo ng lahat, nagmamadaling sinabi ni Alex, "Instructor Fairy Doctor, kalimutan mo na lang ang dating taya na hindi ko ito sineryoso. Isa kang instructor. Hindi ako naglakas loob na hugasan mo ito. Kalimutan na lang natin ang lahat." Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumawi ang diwata na doktor, paano ko ito makakalimutan? Ang isang tao ay tao lamang kapag ang kanyang mga salita ay may bigat at ang mga pangako ay dapat tuparin. Simula ngayon, lahat ng damit mo ako na ang bahala. Medyo madumi na ang suot mo ngayon, bilasin mong habarin, ako na ang maghuhugas para sa'yo. Well, hindi maginhawang gawin ito dito. Punta tayo sa pwesto ko. Pagkasabi noon, hinawakan niya si Alex at tumalon. Lumipad siya sa kalangitan patungo sa kanyang apartment. Lahat ng naroroon ay nabigla, hindi nakapagsalita, hindi makabuo ng anumang salita. Ang parehong mga pag-iisip ay tumakbo sa kanilang isipan, hindi maaaring ang fairy doctor ay nagustuhan ng taong ito at sinusubukang ituloy siya sa pamamagitan ng reverse psychology, tama ba? Si Richard Asterisk. Kasabay nito, ang sigaw ng fairy doctor kanina, "Alex, madumi na ba ang damit mo o hindi?" Ay humantong sa pagkalat ng pangalan ni Alex sa buong Flying Eagles Academy. Kung hindi dahil doon, maliban sa ilang taong pamilyar sa kanya, walang makakaalam na ang pangalan niya ay Alex. Sa Black Tiger Corps, ilang mga pangunahing tauhan ang natipon. Inampes ng isa sa mga lalaki ang mesa at nagmura. "F.H. King Hell, 7 araw na akong naghahanap and it turns out that the new student is actually Alex." Talagang nakakapagtago ng maayos ang Shitter City na iyon. Anong gagawin natin ngayon? Ang batang iyon ay kasama na ngayon sa doktor ng diwata. Hindi tayo makakahanap ng pagkakataong gumawa ng hakbang. Hindi namin maipaliwanag ito kay Teniente Lawrence. Lahat sila ay mga tao ni Colton Lawrence. Habang nag-uusap sila, may tumawag kay Michael Lawrence. "Hello, anong nangyayari ngayon? Nakipag-ayos ka na ba sa Rockefeller brat na iyon?" Kabanata 1733. Ang pagkamatay ni Maxwell Lawrence ay katumbas ng pagpuksa sa pinakamalaking pag-asa ng pamilya Lawrence. Paanong hindi nila kinasusuklaman si Alex para doon? Ilang araw na ang nakalipas, ang pamilya Lawrence ay nakikitungo sa libing ni Maxwell at pansamantalang hindi nakayanan si Alex. Bilang karagdagan, ang amo ni Alex, si Jade Benmore, ay nakatago sa labas kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng lantaran. Maaari lamang nilang ipaubaya sa mga tao sa Flying Eagles Academy ang pagharap sa usaping ito. Unang ginawa ni Michael Lawrence ang Black Tiger Corps at siya pa rin ang pinuno ng grupo. "Kuya Michael, sasabihin ko lang sa iyo ang tungkol dito." Ang nagsalita ay ang vice leader ng Black Tiger Corps na si Trey Linford. Ang kanyang paglilinang ay hindi kasing ganda ng kay Maxwell, ngunit siya ay kapareho ni Stan Cooley sa core formation. Kaya naman, matapos makitang talunin ni Alex si Stan sa isang daliri lang, labis siyang nadismaya. Ang combat power ni Stan ay nirerango sa 13 at siya ay mas magaling lang ng kaunti kay Stan na nasa 11. Tinalo ni Alex si Stan gamit ang isang daliri. Ilang daliri ang kailangan niya para talunin si Trey? Sapat na ba ang 2 daliri? Kung gayon, sabihin mo sa akin, patay na ba siya o hindi? Balisa si Michael. Napalunok si Trey at sinabing, "Kuya Michael, napakatuso nitong Beastard." Ni hindi niya ginamit ang kanyang tunay na pangalan nang siya ay pumasok at maging ang kanyang hitsura ay nagbago. Halos hindi na namin siya makilala. Ang mas karumal-dumal ay wala tayong mahahanap na katulad niya sa sistema ng akademya. Nagalit si Michael. "Don't tell me that after so long, hindi mo na alam kung nasa academy ba siya." "Natiyak namin na talagang nasa akademya siya," sabi ni Trey. "Ngunit ngayon lang natin natiyak ang katotohanan ito. Kuya Michael, ang gusto kong sabihin sa iyo ay masama ang batang ito."
Sa sandaling pumasok siya, natalo niya si Stan Cooley na nasa ika-13 sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban sa isang daliri lamang. Masyadong malakas ang lalaking ito. Natatakot ako na hindi ko siya mapapantayan. Ano? Nagulat si Michael. Alam na alam niya ang lakas ni Stan sa core formation at makapangyarihan siya sa labanan. Siya rin ang pinuno sa mga batang disipulo ng East Flower Sect. Kahit nasa akademya pa lang, nakapagtapos na si Stan. Siya ay isang nakalaan na miyembro ng Flying Eagles at nasa larangan ng digmaan sa sinaunang force field. Malaki ang pagkakaiba ng langit at lupa sa pagitan ng pakikipaglaban sa paaralan at ng aktwal na digmaan. Walang anuman ang nangibabaw sa labanan habang nasa akademya. Katulad ng mga regular na mag-aaral sa kolehiyo, tinawag silang mga fresh graduate noong una silang pumasok sa lipunan. Iilan lamang sa mga bihirang maaaring gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa lipunan habang sila ay nasa paaralan pa. At si Stan ay isa na nakarehistro sa Flying Eagles. May mga usap-usapan din na ilang departamento ang nag-aagawan para makasama rin siya sa kanila. Mabilis na nabuhayan ng loob si Michael pagkatapos ng kanyang sorpresa at sinabing, ano ang pinagkakaabalahan mo? Ang kaiyahiyang bagay na iyon ay disipulo ni Commander Benmore. Dapat ay mayroon siyang ilang defensive trump card sa kanyang manggas. Kung hindi, paano niya nahuli ang kapatid ko at napatay siya? Sa mga mata ng pamilya Lawrence, si Alex ay isang lalaki na may mababang cultivation base at lahat ng magandang mayroon siya sa kanya ay dahil kay Jade Benmore. Nang marinig ni Trey ang pangalan ni Jade, medyo natakot siya. Kuya Michael, ang taong iyon ay disipulo ni Commander Benmore at talagang natatakot ako. Kung makarating ito kay Commander Benmore, tiyak na mamamatay ako. Paano kung hindi na ako nakikialam sa bagay na ito, okay? Gusto mo bang mamatay? Halatang galit si Michael. Maaaring gusto mong mamatay, ngunit dapat mong isipin ang tungkol sa iyong pamilya. Ito ay isang banta. Maya-maya, masunurin na nakinig si Trey. Pagkatapos, sinabi niya kay Michael ang lahat ng detalyado tungkol sa mga kamanghamanghang gawa ni Alex habang siya ay nasa Flying Eagles Academy sa panahong ito. Hindi tinanggap ni Michael na totoo ang alinman sa mga ito noong una, ngunit pagkatapos ay nabalitaan niya na si Alex ay maaaring magpino ng isang tableta na may 100% sa loob ng 9 na minuto, at nagulat siya. Tapos nabalitaan niyang nasangkot ang fairy doctor kay Alex at mas natulala. Isang nagngangalit na apoy ang dumaloy sa kanya. Para kay Michael nagustuhan ng fairy doctor. Matagal na niyang gusto ang fairy doctor at umasa sa posisyon ng kanyang ama bilang Deputy General ng Flying Eagles para umamin sa kanya noon. Noong panahong iyon, sinabi ng fairy doctor, naghahanap ako ng isang lalaki na dapat magkaroon ng mas mataas na cultivation base kaysa sa akin. Hindi mo man lang ako matatalo. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para ituloy ako? Kapag nalagpasan mo na ang Spirit Severance, saka tayo mag-uusap. Kinuha ni Michael ang mga salitang iyon bilang isang pangako na ginawa ng fairy doctor sa kanya. Hanggat maabot niya ang Spirit Severance, gagawin niyang asawa ang fairy doctor. Hindi niya inaasahan. Till then.